experience. And hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pickleball as a sport, it's really a social sport. Hindi ko na siya matanggal sa isip ko. Like yung sound of the ball hitting my paddle, yung enjoyment and satisfaction na nakuha ko na I can hit the ball pala kahit hindi naman ako athletic. Hindi lang yung you're out there to destroy the opponent. Parang ito, more on
oh, let's have fun, let's have a social gathering, let's have this community. So I'd like to encourage everyone to try pickleball. I know on social media marami nagsasabi, ano ba yung pickleball? Trend lang ba yan? I don't think it's a trend. I think it's here to stay. Hopefully, baka ikaw na yung next pro player. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. 30 minutes na discussion tungkol sa ating kalusugan. Sama-sama po tayo dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Eleni Bensal, and this evening mapalad po tayo at napaunlakan po muli ang ating imbitasyon ng isang kapitapitagang dermatologist sa St. Luke's Medical Center. I-welcome po natin none other than Dr. Grace Carol Beltran. Good evening, Doc. Kumusta po? Good evening, Eli. Good evening sa mga nakikinig sa atin ngayong gabi. Mabuti naman. Ngayong gabing ito, hyperpigmentation nga po ba yung tawag sa kondisyon na kung saan nangingitim yung tuhod, siko, underarms, singit? Okay, actually kasi maraming hyperpigmentation problem. Pero itong tinatanong mo, this is more of aesthetic and genetic, no? Mas malaking yung chance na genetic ito. Kasi ito yung mga lugar na kapag ang color mo ay dark and skin mo, sometimes you also have this discoloration in those areas. Tsaka kung ito ay may skin asthma, pwede ka rin magkaroon ng discoloration in those areas. Yeah. Opo. So, ito ay very prone sa ating mga Pilipino kasi kayo manggi lang yung kulay natin, Doc. Tama po ba? Yes, oo. At saka kadalasan, yan nga, namamana yung pangingitim ng mga lugar na yan. Kung minsan naman, because of pregnancy, no? Yung oo. Pregnancy, okay. Nabanggit niyo na rin nga po sa pregnancy, Doc, may mga instances talaga na kapag na-discover nila na nagdadalang tao sila, unti-unti nilang nakikita, isa sa mga symptoms nga po ba yun, Doc? Yung pangingitim nga rin po ng mga, nabanggit natin kanina, kilikili, tsaka singit, di ba? Oh. Pero kasi kung hormonal lang naman, dahil nga because of pregnancy, it will disappear after giving birth. Okay, But there are some people who claim na hindi daw natatanggal. Yun naman, baka iba yun, baka may naipahid sila doon, thinking na kailangan gamitan nila ng mga bleaching cream kahit na pregnant sila, maaaring magkakaroon talaga ng ganun side effect, no? Tsaka, pag buntis ka kasi, dapat hindi ka nagpapahid ng mga kung ano-ano, kahit na umitin pa yung mga lugar na yan. So, tanggapin mo na lang muna, Doc. Yes, tanggapin mo muna hanggang mga naka. Oo. Tsaka ka na maglagay ng mga kung ano-anong cream or remedy. After breastfeeding. After breastfeeding. Oo. Yes. So, medyo matagal pa yan, Doc. Oo. Not unless na hindi ka magbe-breastfeed, no? Minsan kasi may mga taong working, so they cannot do breastfeeding until after ito na. Okay, oo. Pero paano naman, Doc, sa mga hindi nagdadalang tao or hindi nagbubuntis? Sabihin natin yung mga kababaihan or even mga kalalakihan, di ba, na nakakaranas po ng ganitong skin condition. Ano po yung kinakailangan nilang gawin kapag sila ay nakakapansin ng hyperpigmentation or discoloration sa mga bahagi ng kanilang katawan? Okay. Kung dati nung hindi maitim yung kilikili nila, tapos kung kailan sila tumanda, umitim na, then they could apply several things, no? They could apply bleaching creams or whitening creams. At the same time, pwede rin sila may maiitim na ganung lugar sa bahagi ng kanilang katawan. Pwede naman sila mag-apply ng mga bleaching creams, whitening creams, or peeling solutions. Yan. Yun ang kadalasan. Kumisa naman kasi akala nila dahil maraming buhok, maitim ang kilikili nila, pero sometimes those are just hairs na shinave nila na nagko-contribute sa pag-itim ng kilikili, no?
ano po ba dapat, Doc, na gawin para hindi po mangitim yung kilikili or armpits natin? Shave or waxing ay makakatulong po ba para maiwasan po yung Laser Pag- hair removal. Hindi shaving or waxing. Kung ang Okay. pag-itim ng kilikili ay dahil nagpo-contribute yung hair, then you can do laser hair removal. Pero kung hindi naman dahil sa buhok, talagang sadyang maitim lang, unang-una, titingnan mo muna kung makapal ba yung pangingitim. Kasi kung makapal, baka naman acanthosis nigricans. Ito Ano ay po yun? kadalasan nakikita sa taong mga matataba, sa mga taong may mga diabetic problems, no? So, yun, ititreat mo din yung hormonal problems nila. Pero, kung ito ay gawa lamang ng, kunyari, namula yung kilikili, tapos Apo. nangitim, then those are the things that you could apply bleaching creams and peeling solutions. Yan. Pero Kung acquired, Opo. kung acquired, pwede mong applyan ng bleaching creams at saka peeling solution. Ngayon, kung ito ay genetic, pwede mo rin namang applyan nito, pero isipin mo na ito ay magiging lifetime kasi genetic siya eh. Ibig sabihin yun ang normal color ng skin mo. So, pag nag-apply ka ng bleaching cream or peeling solutions, it will be for life, may maintenance, para hindi babalik uli sa genetically acquired hyperpigmentation problem mo. Paano po, Doc, yung mga nagpapahid ng deodorant or ng tawas? Yan nga. Nakakatawa kasi ang Pilipino, paminsan, pag pumunta sila sa kliniko, pag hubad ng mga damit nila, naglalaglagan yung mga tawas na maliliit. Oo. Kasi iniipit nila yung tawas na crystal sa kilikili. That will not work. Definitely, it will not work. Ang tawas is a good antiperspirant and it can whiten the armpit a little bit, but it will not really whiten it as clear as your normal skin. Kaya, kailangan talaga ng ayuda. Oo. Kaya nga, ayun sinasabi ko, yung peeling solution tsaka yung whitening creams, that will really help greatly. Marami tayo ngayong variable na mga peeling solution, no? In fact, kino-combine namin yan, may combination, no? Pwedeng glycolic, lactic, ferulic, mandelic, yun, marami kang kino-combine. So, para ma-achieve mo yung whiteness na gusto mo. Oo. Pero, Doc, yun, kapag pinahid natin, pwede pa rin natin sabayan ng tawas or ng deodorant para iwasan nga po yung pangangamoy naman ng kanilang kilikili. Pwede naman. Kaya lang, ang problema, huwag niyong iipitin yung durog na kristal kasi makaka-irritate ng kilikili yun, lalo mangingitim pag nangati, humapdi. Yes. Yun. Paano naman po, Doc, di ba may mga instances na dahil nag-worry sila na or nadidismaya sila sa sobrang pangingitim ng bahagi ng kanilang katawan or yung kanilang skin, naiisipan naman ang kukuskusin tama sa paliligo, di ba? Yung lofa. Mali din yun. Kasi when you scratch the skin every day, tapos very hard pa yung pag-scratch mo, the tendency of the skin is to protect itself by becoming thicker, by darkening its color. Ayun ang kanyang ang actual effect ng pagkukuskus at pagkikiskis ng mga balat natin, lalong iitim, lalong kakapal. So, hindi nire-recommend na, Doc, yung paggamit ng loofah? Hindi. You can do loofah scrub, pero hindi yung madiin. Para lang tanggalin mo yung upper surface ng skin, yung tinatawag natin na stratum corneum. Kasi pag natanggal mo yung stratum corneum, magla-lighten up ng konti yun. Pero pag tumubuli yun, babalik din sa dati kulay. Kaya you really need the creams and the pills that can remove the melanin pigments. Not only the stratum corneum. Okay. Alamin nga po natin, Doc, gaano naman po ba katagal bago manumbalik or mapantay yung kulay ng ating balat sa ibang bahagi na hindi nangingitim sa ating pagbabalik po, Doc. Dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Nagbabalik po, second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po Ellen Bensal and Dr. Grace Carol Beltran. Usapang hyperpigmentation po ang focus natin ngayong gabing ito. At naiwan nating katanungan, Doc, kung gaano po ba katagal yung pag-alis ng pangingiting ng balat or ng bahagi ng ating katawan, para po masabi natin mapapantay na yung siko sa braso, yung kulay ng siko sa braso. Okay, depende sa itim niya at kapal at yung habits ng pasyente. Kasi kung ang gagawin mo, yung tuhod at saka yung siko, kung lagi kang lumuluhod sa kahoy na matigas at saka yung siko mo lagi mong sinasandal dun sa floor pag ikaw nagbabasa kapag nadapa, di babalik-balik lang yon. So, mas matatagalan ng pagkaalis ng itim kasi inuulit-ulit mo yung trigger. Okay? Yes, So, dapat kapag ikaw ay maggaganyan, aalisin mo yung trigger like exposure to sunlight, pressure, friction, irritation, and applying a lot of chemicals and doing a lot of procedures. So, dapat yan, iwasan mo din. Tapos, depende kung gaano ka-itim. Kung mas maitim siya, syempre mas matatagalan. Pero kung light, kunyari light brown or dark brown lang, mas mabilis maalis yun, no? Kaysa dun sa talagang sobrang itim na itim. Saka kung makapal, kailangan mo ng keratolytic talaga, yung tutuklapin yung balat para numipis yung balat at the same time, makapasok ng maigi yung whitening creams mo. Paano naman daw po, Dok, sa bandang singit? Ano daw po ba yung nagiging dahilan doon, kung bakit siya nangingitiam? Okay, kung ikaw ay mataba at nagkikiskis yung dalawang ngita mo, laging pinagpapawisan, laging makatikim putput mo, lalong mangingitim yung singit mo. Okay? Kaya dapat avoid mo ang excessive sweating in that area, avoid mo yung scratching, yung pagsuot ng mga masisikip na underwear na hindi halos makahinga yung balat dahil hindi nag-absorb ng sweat. At iwasan mo din mag-apply ng mga kung anong chemical dyan at saka mga procedures na like pagbubunot ng mga buhok, yan. Yung may pandikit na hinila yung buhok, yun nakaka-irritate yun ng mga balat. So, kaya lalong iitim. Tsaka yung paglulupa scrub, bawal yan dyan. Kung ilulupa scrub mo, kailangan mild lang yung pag-scrub mo, hindi madiin. Yes. Okay. Pero, Doc, pagpahid ng lotion, ire-recommend ba natin dun sa bahaging yon? Pwede naman, basta yung lotion is mild. Kasi, may mga bleaching cream na talagang sobrang tapang, hindi pwede sa mga singit yun. Kaya meron ako talagang cream na pang singit, pang kilikili. Although it would be slower in its action and improvement, but it is safer. Kasi kung magbibigay ka nga ng mabilis at matapang, baka kung ma-irritate, lalong iitim. Kasi syempre, kung na-irritate dahil mas matapang yung naibigay mo, di iitim lalo dahil kakamutin mo siya. Tsaka mamumula siya ng gusto, kaya lalong iitim. Pag namula at saka nakamot mo, lalong iitim yun. Kaya dapat mild lang. Anyway, slower ang action niya, pero mas safer. Okay. Makakatulong rin daw po ba, Doc, ng mga pag-take natin ng mga vitamins? Well, yeah. Oo. Yung combination ng mga, kasi sa totoo lang, yung vitamin C, kahit na, 1,000 milligrams yung inumin mo yan, hindi naman talaga yan makakapaputi by itself, no? That's why you have to combine it with something else. You have to combine it with whitening. Something topical, yung ipapahid natin. Topical, at saka meron ding iniinom na pampaputi din. Yun. Oo. Pero paano nga po yung mga nagte-take na ng glutathione, Doc? Ito po ba talaga ay safe at maire-recommend natin para sa mga gustong mapantay yung kanilang kutis, maging malaporselana yung kanilang balat?
Kung capsules lang naman ang pinag-uusapan natin, it's safer than the injectable, no? Kasi alam naman natin na ang dami ng naging casualty ng injectable kasi una-una, yung product, it might not be good, no, at all kasi hindi naman siya na pag-aralan. So, depende sa produktong ginagamit, depende sa dose, at saka depende sa injector. Yun ang pinaka-importante yung injector. Kasi kung yung injector ay hindi alam yung mga posibleng komplikasyon nito, tapos ginawa mo sa tabi-tabi lang lugar na wala man lang sa clinic-based or hospital-based, then you put the patient in danger. Oo. Yung mga umiinom po, Dok, ng mga tablet or capsule na pampaputi, totoo po ba na bawal silang ma-expose sa sinag ng araw? Opo. Kasi nagpapaputi ka nga tapos magpapaaraw ka. Mas mabilis ang araw magpaitim kaysa yung gamot na magpapaputi. Oh, okay. Kaya useless. Parang dapat kasi pag nagpapaputi ka, ipe-prevent mo din yung sun exposure as much as possible. But you can sun expose early in the morning, yung hindi masyadong sikat ng araw para naman hindi ka mag-lack of vitamin D. Yes. Or you can take a vitamin D supplement kung talagang iniiwasan mo yung araw. Okay. Paano naman po ngayong mga nasa work from home setup, kadalasan yung mga employee nagtatrabaho sa may malapit sa bintana para may enough sunlight or liwanag. Ito ba ay contributing factor din, Dok, sa pangingitim ng kanilang balat? Pero kung sandali ka lang naman mag-expose like 15 minutes a day, hindi naman yun talaga makakapag-itim mo. Kasi yung UVA ang pinakamabilis magpaitim pero mabilis din mawala. Yung UVB, yun yung talagang nagpe-persist yung pigmentation ng medyo matagal. At eto, Dok, sabi nila kapag daw naka-aircon ka, madalas na nasa aircon, mas mabilis daw pong pumuputi yung balat ng ating mga kababayan. Tama po ba? Wala namang katotohanan yun. Bakit ka puputi sa aircon? May bleaching effect ba yung air conditioner? Wala. Okay. Anyway, eto pa po, Dok. Marami tayong nakikita sa Facebook or di naman kaya sa mga website na sinasabi ang home remedy sa pagpapaputi ng ating balat yung paggamit po ng lemon with honey. Totoo po ba yun, Doc? May effect po ba? Kasi hanggat walang study na ginagawa dyan, I will not believe na nakakapagpaputi siya. Kasi nga, you need the study to confirm whatever conclusions you want to give, no? Without the study or without the, sabihin yung talagang research, you cannot prove na tama yung sinasabi mo, na tama yung conclusion mo. So, how do you prove it? By doing these studies and research. Yun, diba? Hindi yung puro plain lang. Okay. Eto naman po, Doc, para po sa mga ilan, maire-recommend pa rin po ba natin ang paggamit ng mga sunblock? Oo naman. Kasi yung sunblock kasi, protection mo yun against possible development of cancer. Ngayon, syempre, kung nagpapaputi ka, kung lalabas ka, mas kailangan mo talaga naka-sunblock. Kung nagpapaputi ka, mas kailangan mo talaga yan. Although, ang pagkakaalam ko, ang sunblock kasi, it can prevent skin cancer, but it will not prevent your skin from darkening also. Kaya nga, hindi, false illusion na kapag ka naka-sunblock ka, hindi ka naiitim. Pero at least protected ka for a while. Pero kunyari, buong araw ka naka-swimming ka sa dagat, itim ka pa rin ng konti. Although, hindi kasing itim nang walang sunblock. Okay, oo. Pero, Dok, ang sabi nila, mainit daw kapag nagpapahid ng lotion or ng sunblock. 'Di ba, isa sa mga rason kung bakit nangingitim po yung mga singit-singit, kili-kili, dahil rin po sa pawis. Paano po yun? Oo, hindi yung dahil sa sunblock. Kasi unang-una, hindi mo naman papahiran ng sunblock yung kilikili at saka singit dahil hindi naman naaarawan yun eh. Not unless maghuhubad ka doon sa beach yan. Yun, no? Ayan, tapos kabisa may hair pa yan. So, paano iitim yan? Protected by the hair. Kaya kung titignan yung scalp natin, mas maputi kumpara sa skin natin kasi nga may hair. Yes. Yun. At eto, sabi niyo, Doc, kanina, na kailangan ng i-maintain, once na tayo ay nagpahid ng mga cream, pampaputi nga po ng ating balat, may mga maintenance medicine rin ba dyan, Doc, na kailangan nating isabay para po mag-work talaga yung ating pagpapaputi?
Siyempre, kunyari nga, sabi ko nga, kung genetic yung problem mo, you need a maintenance. Kasi kung hindi, yun ang totoong kulay mo eh. Kaya lang Oo. pinapapaputi mo, kaya pumuputi. Pag wala yung pampaputi, siyempre, babalik sa totoong kulay mo kasi yun ang iyong minana. Pero kung ang pangingitim ay dahil sa inflammation, like for example, may pinahid ka na chemical na mula umitim, yun, permanently matatanggal yun even without maintenance. It has something to do with the blood type rin po ba, Doc? Kung bakit mas madaling mangitim yung balat ng isang tao? Kasi di ba minsan kahit kagat lang ng lamok, na nakamot, or sabihin nating may pamamantal, tapos Not with the blood kalaunanan type. nangingitim rin talaga. Oh, not with the blood type, but yung genetic makeup ng skin mo. Hindi blood type. Okay. Usually ba, Doc, gaano kamahal po na mag-maintain po ng balat para masabi natin maging flawless or sabihin natin pantay yung kulay nila sa isa't isa? Kasi yung siguro mga more or less nasa mga 18,000 siguro yun. Yung maintenance meds niya. More or less, no? Good for mga 2 months na siguro, depende sa gamit niya. Kasi syempre, ang papahiran mo lang, yung lugar lang na naka-expose sa sunlight. Kasi yung katawan mo naman na nakadamit, nakapanty, bra, hindi na yan iitim. Kasi yan yung hindi naaarawan eh. So yung lalagyan mo lang, yung part na umiitim dahil naka-expose ka sa sunlight at saka sa environment. So, yung iba kasi kahit na yung mga breast nilalagyan pa. Pero kasi hindi naman natin masisisi na ibang pasyente na maitim ang puwet. Oo. Yung ilalim ng breast, yung ilalim ng tiyan, di syempre kailangan mo din lagyan yun. Alright. Para nga po sa mga gusto pong magpakonsulta sa inyo, whether dahil sa pangingitim ng kanilang balat or sa mga iba pang skin issues na kanilang kinakaharap, ang inyo pong clinic address at ang inyo pong contact details, Doc. Okay, nasa messenger po ako, no? May messenger ako kung saan naka-doctor's gown ako. May katabi akong wedding gown na naka-frame. Yes. Sinabi exactly. Nakaupo po ako, naka-doctor's gown, may katabing wedding gown na naka-frame. Doon po kayo magpapadala ng picture. Kunyari may problema sila, may rush. Magpapadala sila ng picture, tapos yung istorya nung bakit sila, kung nagsimula yung rush nila at kung ano yung ginawa nila. Yun. Tapos doon sasagot naman ako. Ayan, opo. Dr. Grace Carol Beltran po yung hahanapin sa FB, Doc. Oo, pero meron din naman akong cellphone. I'll give na lang the cellphone. 0917-571-1992. 0917-571-1992. Diyan, pwede din silang kumontak. Okay, maraming salamat po, Dr. Grace Carol Beltran. Thank you, Eli. Bye-bye. Maraming salamat po, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang naging kabuuan ng ating discussion tonight. Hyperpigmentation para sa mga nakakaranas ng pangitim ng tuhod, siko, singit, kilikili, may solusyon o may lunas po para nga po mas maging epektibo magpakonsulta po sa mga pinagkakatiwalaan nating dermatologist. Inyo pong nakasama, Eleni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito lamang po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH TV. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may